What's up, gulaman? Alright, mag-update lang tayo, no? Mabilisan lang, weekly update natin. Pero wala tayong masyadong i-update. Ang divine power natin ay 535. Siyempre yung stats natin ay yun pa rin, no? 4-8 sa PvP at 3-2-3 sa damage bonus. Tapos yung P damage reduction at M damage yun pa rin, no? Pero pagka inayos natin yan, umabot yan ng 170 each. Yan. Tapos pagka nasa party naman, umabot yan ng 220. Yan, dahil sa Nexus at saka mga buffs ng priest. Yan. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung Royal Guard, no? Dahil confirm na sa 28 lalabas na ang Royal Guard. So ano ba yung dapat nating i-prepare, no? I-prepare natin yung ating Nexus. So ano ba yung dapat na Nexus meron tayo? Unang-una, simulan natin sa defense, no? Dapat meron ka ng mga inipon na PvP dyan na may salvation at protection, tsaka yung fortification. O di kaya pwede naman yung ano bang meron ako, ito yung liberation, dahil may support skill naman ang Royal Guard. Yan. Tapos itong illusion ay basura yan, kailangan papalitan ko yan. At itong dedication, syempre napaka-importante niyan dahil fortify yan. At yun lang, no? Unity, tsaka itong avidity, yan. Hindi naman yan masyadong kailangan dahil kukonti naman ang single target skill at hindi yun malaki ang damage. Pero makakatulong pa rin, di ba? Dahil mataas yung kanyang P damage, M damage reduction. 7% pa rin yan. Yan yung dahilan kung bakit umaabot tayo ng 220 yung reduction natin. P damage, M damage. Yan. At saka pagka nakasword ako, sa pagkakaalam ko, umaabot ako ng 350 reduction. Yan, 360 ata, ganyan. Tapos, syempre, sa attack, no? Ano ba yung kailangan nating i-prepare, no? Pero congrats, dahil bilang mga Rune Knight na merong mga movement skill sa Nexus at hindi natin yun magamit, tulad nitong Duplicity. Diba, may movement skill yan, pero ang Rune Knight walang movement skill. Yan, magagamit na natin yan sa Royal Guard. Alright. Tapos, ganun pa rin sa ating green modules, no? PvP ward pa rin dyan. At saka, yung type C nyo na tatluan ay kumuha kayo ng HP at saka fervency. O di kaya yung meron siyang may maganda dito. Yung ardency ata. O ito. Ay hindi. Ano yun? Mercy. Yun. Mercy pwede nyong kunin. Tsaka prophecy. Yan. Prophecy. Yan. Pwede. Yung tatlo, no? Mercy, fervency, o kaya prophecy. Yan lang. Tapos yung iba dyan, basura na yan. Diba? Di nyo naman kailangan yan. Alright. Balik tayo sa ayun. Sa feathers na, no? Wala naman na masyadong hindi, dito muna sa stats, no? Ang magiging stats ng Royal Guard ay strength, agi, vitality pa rin, no? Tapos konting luck at konting int, di ba? Pero depende na sa'yo. Kaya yung yung mga P-attack natin magkakaroon na ng silbi kapag nag-change tayo na sa Royal Guard. At syempre, makagamit tayo ng converters, di ba? Hindi pinagbabawal ang converters sa Royal Guard, no? Kung iniisip nyong magiging napakahina ng Royal Guard dahil sa Raidrick, di ba? Congrats. Makagamit tayo ng converter. At ano pa ba? Nga pala, no? Dahil crit damage critical type ang Royal Guard na 2-1 spear. Hindi ko pa alam kung mas okay yon yung crit damage kaysa sa PvP. Kasi kung naalala nyo sa ating sacrifice dati,
mababa lang ang ating PvP damage bonus, pero nakakapatay pa rin, no? Ang pagkakaalam ko, ang PvP damage bonus ko nun dati ay nasa 700 lang or 900, no? Tapos tsaka ko na lang siya in-increase ng 1.5 ata, or basta mababa lang dati, pero nakakapatay. Yan. Pero itetest natin paglabas ng Royal Guard sa 28. So yun lang yung dapat yung i-prepare, no? Sa feathers naman, hindi na natin kailangan magpataas ng HP masyado, no? Pwedeng ganito na lang din yung ating setup ng feathers, or pwede nating ilipat yung light and dark sa ating attack feathers. Bakit pwede natin siyang ilipat? Unang-una kasi yung Royal Guard ay merong debuff na minus defense. So, di ba? Meron na tayong ano ba 'yan? Sa skill meron na tayong passive na minus 20% na defense, di ba? Tapos madadagdagan pa ng debuff. So, hindi natin masyadong kailangan ng ignore PDF or ignore defense na feathers. Yan. Tapos ano pa ba? Sa medals, no? Yung ina-upgrade nyo dapat ay puro pang tank na, no? Yung Medal of Tempest dapat, at saka yung Medal of Charm. Yan. Ganon din sa ating yan, yung mga nandito. Pa-level natin yung PvP at yung reduction. Frost Medal. Yan. Balik na tayo ulit sa pagpapakunat. No, puro pagpapakunat na ulit ang gagawin natin, at mga asar na lang tayo dahil free to play naman tayo. 'Di ba? Alam niyo naman ang Royal Guard ay maraming debuff, no? So malaki yung magiging impact niya sa party nyo kung meron kayong Royal Guard. At saka 'di ba? Magiging pader ka. Tagasalo ka ng mga kung ano-ano, at mataas yung heal niya. So sa sigils pala, no? Sa sigils, siguro naman halos na max level nyo na yung mga sigils. Pero yun pa rin ang ating gagamitin sa sigils. Surging protection pa rin at floating protection. Yan pa rin yung meta, no? Ang Gate of Suffering pwedeng gamitin, pwedeng hindi. Ang Immortal Body pwede. Kung nagtatanong kayo kung ano magandang palit sa Gate of Suffering, Deadlock Aurora, no? Para maging immortal, no? Ayan ang kailangan nating i-build sa ating Royal Guard, ang maging immortal, dahil maraming shield, di ba? Di natin kailangan masyadong pumatay, no? Magiging support lang tayo sa mga main DPS, no? Taga stun, taga slow, di ba? Taga debuff. Yan ang ating gagawin. Ayan ang ating role sa tawag dito, sa team PvP. Yun lang, no? Tapos wala na, no? Sa cards, no? Sa cards, congratulations ulit. Hindi na tayo maghihirap sa paggamit ng sa weapon cards, di ba? Pwede natin gamitin yung Skill Worker at Hydra kung meron kayo, di ba? Pwede 'yon. Hindi na tayo magtitiis sa mga crit damage card. Diba? Kasi mas malaki yung damage nito. Alam nyo naman na ang Skill Worker ay damage to medium enemies ng 18%, at yung mga crit damage card naman ay 15% lang, no? Kaya mas mababa yung damage nun. At syempre, ang kagandahan kapag nagki-critical, pati ang elemental or ang converter ay nagki-critical din. Yun, so maraming amplify, no? Marami ka ng debuff, marami ka pang amplify, at makunat ka pa. 'Di ba? 'Yun naman ang gusto natin, 'di ba? Talaga ang maging bato or maging pader. 'Yun lang for our update, no? Kita-kits next video. Bye-bye.